Ito ay isang sobrang pagtatalo sa pagitan ng yelo at apoy. Ang yelo ang nagpapatay ng apoy. Ang apoy pa rin ang nagtutunaw sa yelo. Maghintay tayo at tingnan. Susunod, magsimula tayo sa isang mainit na palakpakan. Maligayang pagdating sa Arctic Wolf mula sa Russia. Show card. Malugod namin tinatanggap ang mga sikat na manlalaro ng Thailand, Mang Star. Parehong nasa posisyon ng pula at hasil na paninis. Susunod, kilalanin natin sila. Ang manlalaro ng hasil na paninis ay si 26 taong gulang mula sa Russia. Taas, 165 cm. Ang kanyang clear record ay 27 fights, 26 panalo at 11 falls. Ang pulang side player ay mula sa Mangsing ng Thailand. 23 taong gulang ngayong taon, 178 cm. Taas, professional na record, 187 laban, 158 panalo, 42 falls. Masasabing isa siyang mandirigma na may mayamang karanasan. Maligayang pagdating sa red handle para sa laban. Welcome ang tao. Coach Dong, okay. Ang kompetisyon ngayon, ito ay isa pang quarter-final match sa kategoryang 65 kilo. Blue side player Shokart, kumusta naman ang pulang bahagi? Muay Thai star Mangsing, ngayon lang, sa simula pa lang. Ito ay isang mataas na sweep kick mula sa Mangsing. Ang isang ito, kinuha din ni Shokart ang binti. Ang isang pag-atake ay sinalubong ng isang pagtanggal sa trabaho. Nagsimula ng mahigpit ang magkabilang panig. Parang si Mangsing, tumalikod ka na at mag-kickback, ipinapakita ng data. Ang Shokart na ito ay isang mixed martial artist, kaya nakikita natin na ang kanyang katawan ay medyo matibay. Kumusta naman ang Mang Star? Ang kanyang pamamaraan sa binti ay napakahusay. Madalas siyang makita ng mga kaibigan na pamilyar sa pag-aaway. Dahil ito ay isang Thai player na may napakataas na hitsura sa screen. Ngunit, relatibong nagsasalita. Nakaharap sa Shokart. Kumusta naman ang kanyang boxing technique? Tila wala itong gaanong kapakipakinabang na epekto. Kumusta naman ang pagtatanggol sa ulo? Maaari silang maging lubos na bukas ang isip. Kaya ngayon lang sa Shokart, dalawang magkakasunod na suntok ang nahulog sa kanyang mukha. Tingnan natin ang teknikal na estilo ng Shokart. Sumulong siya at umatras sa hindi kapanipaniwalang bilis. Bukod dito, ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay mas malapit sa mga nakatayong pamamaraan ng mixed martial arts. Gayon din, ang Shokart ay may maraming kaliwakan ng paggalaw sa panahon ng paggalaw. Sa relatibong pagsasalita, ang ganitong uri ng manlalaro ng Thai ay gumagalaw ng mas pasulong at paatras. Sa pagtingin sa Mangsing, nagsasara pa rin ito sa hakbang. Bagamat ganito ang haba ng braso niya. Ngunit ang pangkalahatang opensibang momentum ay patuloy na sumusulong. Kumusta naman ang manlalaro na si Mangsing? Isa siya sa mga uri ng manlalaban ng Muay Thai. Ito ang tipong payat, kaya lalo na ang kanyang leg technique. Ito ang mas magaan at mas masigla na uri. Paghagupit na parang latigo, ang bilis ay napakabilis. Hindi tulad niya siyang kelay. Ito ay isang malakas na pamamaraan ng sipa. Ito ay dalawang magkaibang estilo ng paglalaro. Kaya narito kami, sa mga sumunod na laban. Maaari mong suriin ito. Paano gumagana ang kicking technique ni Mangsing?
Tingnan mo, ito ay maliwanag at mabilis. Ngunit ang hit ay napakabigat. Okay, wow. Ito ay isang Shockward isa. Ang rear hand swing ng counter-attack. Ang suntok ni Shockward, mabigat talaga. Sa pagbabalik tanaw ngayon, bagamat si Shockward ay isang mixed martial artist, ngunit napakalakas ng suntok at ang interception ay napakatumpak. Dapat bantayan ng mabuti ang mangsing na ito. Tumalikod ang dalawa at nagtulak pabalik. Ang kanilang mga outfits ngayon ay lubos na kawili-wili. Si Mangsing ay nakasuot ng tipikal na Muay Thai shorts, at ang kanyang kalaban na si Shockward ay nagsuot ng isa sa mga ito. Isang bahagyang mas mahaba, lely sports pantalon. Sige, may front and flat hook si Shockward para mahagip, ngunit hindi ito nakuha, nawawala. Marka, o ang tuhod na ito. Noong panahong iyon, napakakaranasan pa rin ni Mangsing sa larangan. Nang makita niya ang kanyang kalaban na nagsisikap na lumapit, ito ay isang hampas ng tuhod mula sa harap ng binti. Ito ay isang perfectong pagharang. Makikita natin na ang Shockward ay gumagawa pa rin ng ilang paggalaw sa bilis. Napakabilis. Sige, tapos na ang round 1. Magkaiba ang landas ng dalawa. Nakikita ko ang mas maraming Mangsing na gumagalaw pabalik-balik. Ang kaliwakan ng kilusan ng Shockward ay sumasaklaw sa parehong harap ng pagdalaw. Higit pang mga trajectory ng pagdalaw. Sa kabilang banda, si Shockward ay dahil sa kanyang estilo ng pag-atake sa boxing. Medyo mas mayaman. Pendulum at pendulum, kabilang ang hubog at uwid na suntok. Ang Mangstar ay isang tipikal na estilo ng Thai. Ang ganitong uri ng boxing ay pangunahing nakatuon sa isang medyo simpleng mabigat na weapon. Kumusta naman ang kanilang mga resulta? Si Shockward ay nakapaglaro ng 27 laro. Kabilang sa mga ito, 26 na laban ang nanalo sa kompetisyon. Kumusta naman ang Mangstar? Ang laban ay magiging medyo masday. Ito ay higit patulad ng isang resulta mula sa isang atleta ng Thailand. Naglaro siya ng 187 mga tugma. Nanalo siya sa lahat ng 158 laro. Tingnan natin ngayon, kahit na ang Shockward na ito ay napakamaliksi sa court. Ang mga aktibidad ay medyo may kakayahang umangkop. Isa pang lap strike. Ang isang ito, dapat bigyang pansin ni Shockward. Pumasok ang dalawa sa ikalawang round. Ang kabuang bilis ng laro ay mabilis na tumaas ng husto. Sa pagtingin ko ngayon, tila medyo wala pa rin sa lugar si Mangsing. Ito ang uri ng manlalaban ng Muay Thai na mas karaniwan. Sa sandaling mabilis na tumataas ang bilis, kailangan pa rin ng ilang oras upang mag-adjust. Tignan natin ang Shockward na ito. Isang 3-dimensional na pagsalakay. May kamao sa kaliwang sulok sa itaas. Ang binti lamang sa kanang sulok sa ibaba. Bagamat sa mga tuntunin ng nakakasakit na estilo, tignan natin ang Shockward para sa isang mas mayamang karanasan. Mukhang mas prangka si Mangsing. Ngunit sa pagtingin sa pangkalahatang ritmo, ang patuloy na paglalaro ni Shockward na ganito ay makakaapekto sa kanyang tibay. Pati na ang tiwala sa pag-atake na ito, mabilis itong mawawala. Isa pang kombinasyon, sa oras na ito, dapat gamitin ng lubusan ni Mangsing ang kanyang bentahe sa taas. Kapag malapit na, kailangan mong gamitin ang iyong leg choke upang itulak ang iyong tuhod tulad ng isang espesyal na pamamaraan. Ngayon lang, may kagiliw-giliw na eksena ang dalawang manlalaro na ito. Matapos magsagawa ng pag-atake sa tuhod na nagbubuklod sa lalamunan ni Mangsing, nag-atubili lang siya ngayon, dapat ba akong patuloy na lumuhod? At ang kalaban na ito, isinasaalang-alang din ito. Hindi ba dapat pumasok ang mga referee? Sa katunayan, isang mahusay naman na laro, dapat may mga patakaran para sa laro. Higit pang mga mastery. Dahil ngayon, parami ng parami ang mga patakaran para sa malayang pakikipaglaban. Batay sa lumang panuntunan ng negatibo, isa na ito. Ang panuntunan ng freestyle fighting na ito ay nagiging mas at mas marami. Tungkol sa mga detalye, mayroon ding mga banayad na pagbabago. Kanina pa lang, nandito na ang magkabilang panin. Marahil kapag ang tuhod ay itinulak pabalik, parang medyo mabigat ang pag-alinlangan. Hindi ko maisip kung kailangan ko bang ipasok ito. Maaari pa rin siyang magsagawa ng magkakasunod na pag-atake sa tuhod. Parang magkaiba ang dalawang panin. Medyo naguguluhan siya sa court. Tingnan natin ito. Ang malakas na kanang suntok ni Shockward, sinundan ng isang kaliwang front sweep. Ito ay isang bagay na paulit-ulit na nangyayari. Nagtrabaho ito kay Mangsing. Kasabay nito, ito ang mabangis na bituin. Ganitong uri ng pag-atake gamit ang kaliwang tuhod. Laban sa gitna ng katawan ng Shockward, ito ay lubos pa rin mapanirang. Ngayon ay tila umaatake si Shockward habang, lalo na siyang nag-iingat sa mga tuhod ni Mangsing. O kay isang tuhod lang. Nahulog ito sa gitna ng katawan ni Shockward. Nangyari ito sa panahon ng pag-atake ni Shockward. Isang pag-atake ng tuhod para mahagip ang World Star. Napakatumpak ng tempo. Pagpatuloy ang laro, kumusta naman ang mga patakaran ng aming Emilagen kapag ang isang manlalaro ay naabot ang countdown ng referee? Pagkatapos ng mabigat na welga, ang unang pagkakataon ay isang 2-point na pagbabawas. Pagkatapos, bawat kasunod na countdown, ang bawat isa sa mga punto ay binawasan. Sa madaling salita, kahit na may 2 knockdown sa isang round, ang pinakamataas na marka, iyon ay 3 puntos. Nahaharap sa 3 puntos, sa katunayan sa mga tuntunin ng taas ni Mangsing.
mga pag-atake ng tuhod para sa mga pagkagambala sa katawan. Sabi na ni Shokart, ito ay isang napakalaking banta. At ano ang tungkol kay Shaka? Dahil ang taas at haba ng braso ay hindi gaanong kapakipakinabang, lalo na sa gusto kong makapasok sa isang malapit na saklaw, boxing with Manson. Ngunit sa gitna at malapit na panahon, ito ang balakid na tumatawid sa binti. Nagkataon, ito ay kapag ang relasyon sa pagitan ng sibat at kalasag ay dumating sa play. Umabot na sa ikatlong round ang laro. Ito ay magiging isang mapagpasyang laro para sa magkabilang panig. Tingnan natin ang maliit na detalyang ito. Ngayon, si referee Pang Hong Tao ang nagpaalala sa dalawang manlalaro na i-bomb ang kanilang mga kamaw. Gawin itong isang kilos ng mabuting kalooban. Dahil dito, masayang hinaplos ni Shakat ang guwantes ng kanyang kalaban. Kung titignan ang suntok ni Shakat ngayon, malaki talaga ang epekto nito. Ang suntok na ito ay bagaman ang agwat sa kamao teknik ni Mang Sing. Sa pag-atake man o pagtatanggol, wala ni isa man sa kanila ang gumawa nito ng maayos. Ngunit ang ganitong uri ng malaking swing punch, mahirap ding makalusot ng epektibo ng sabay-sabay. Ang pagtatanggol ni Mang Sing, kaya tingnan natin, bagamat ginawa ito ni Shokart, marami sa mga pinagsamang paggalaw na ito ay kapansin-pansin. Gayunpaman, ang epekto ay hindi gaanong halata. Mas madalas, ito ay isang hit. Ipinagtanggol ng Mang Sing na ito ang dalawang kamay at, sa pagtatanggol na ito na nag-aangat ng tuhod. Tingnan natin ang sandaling ito. Sa katunayan, ito ay isang ligaw na bituin. Sa katunayan, mas matatag ang paglalaro niya. Dahil sa ikalawang round, nagkaroon ng countdown na ganyan. Nakakuha na sila ng 1-0, tandang bawas 8 score. Ngayon ay namunguna na sila sa score. Lumipat sa ikatlong round, kung titignan ang pagsalakay ni Xiaoput, hindi ito kasing epektibo na. Unang dalawang frame. Sa turn, ang bawat pag-atake mula sa walang pakundang ang bituin na ito. Ang epekto sa Showcutter ay makabuluhan. Sa katunayan, sa unang dalawang pag-ikot ng pagsalakay at pagtatanggol, sa palagay ko ganoon lang ang cross-style offense ni Shokart. Hugisks na pagsalakay, kanang kamao, kaliwang paa o kaliwang kamao, kanang paa. Ganitong uri ng pinagsamang pag-atake, ito ay may isang tiyak na mapanirang epekto sa Wildstar. Ngunit ngayon, sa ikatlong pag-ikot, tila malapit nang lumipat si Xiaoka at sa bagong estilo ng paglalaro. Ngunit kapag bumabagal ang bilis na yon, ito ay ganap na ang ritmo ng Wildstar. Maaari itong gawing mas mahirap ang laban. Ngunit ang laro ay isang kidlat pa rin. Tignan natin kung may pagkakataon pa si Shokart na ibalik ang mga bagay-bagay. Ngayon, habang tinitingnan ang mga braso ni Mang Sing ay bahagyang bumaba. Ipagtanggol ang iyong sariling ulo o isang tuloy-tuloy na paghina sa tuhod. Mabuti, mabigat na suntok. Sa mga sandaling ito, hindi kayang mag-inat si Mang Sing. Siguraduhin itaas ang iyong kaliwang kamay. Dahil sa pag-ugol ng kamay sa likuran ng Shokart, tunay ngang napakalaki ng kapangyarihan. Masasabi mo ito, Shokart, ang manlalaro na yon. Ang pambungad na kamao ay kadalasang ang backhand na malaking swing. Pagkatapos ay sundin ang isang mababang pagwawalis. Hindi siya katulad ng ibang mga manlalaro. Kadalasan, ito ang unang kamay na nagbibigay daan. Mabibigat na suntok. Pagkatapos ay gawin ang tunay na epektibong opensiba mula sa likod. Nakikita natin na habang umaatake si Mang Sing, maaari siyang gumawa ng isang maliit na peking kilos. Sunod-sunod na pag-atake ng tuhod. Malinaw, itinulak nila si Shokart palayo. Si Shokart ay nasa isang pasibo na posisyon sa sandaling ito. Si Shokart ay nasa depensa. Upang maalis ang nakahiwalay na ligi na ito, huwag sumunod, kailangan mong alisin ito. Si Mang Sing ay gumawa ng malapitang pagkakasangkot. Sa katunayan, isang boksingero na may mahusay na martial arts. Kapag nakaharap sa dulo ng tuhod, mas mahusay na. Dati kaming nakatayo sa Renegativo 1. Makikita mo ang maliit na kalbo na ulo. Sa ganitong paraan ito ay maaaring mawasak. Maraming mga estilo ng Kai ang may mga banda ng ligid at hugis ng tuhod. Kapag ang ibang tao ay nag-agawan sa kanila, marami pa akong nakukuha sa ganitong uri ng bagay. Mga pamamaraan ng pisikal na pagsuntok. Si Mang Sing ay nagsasagawa ng isang hampas sa tuhod. O sa halip, bago ang boxing, maaari siyang gumawa ng isang maliit na hakbang na pagbabago. Sa totoo lang, nag-isip siya ng mga paa. Kailangan pa rin lumabas sa tuhod. Dapat ba akong umabante o matras? Sa sandaling ito, tungkol sa kanyang paghatol, maaari itong maging sanhi ng ilang mga pagkakamali. Sige, lahat. Susunod, gumawa kami ng anunsyo. Ang huling resulta ng laban na ito, 5 referee, ang ratio ay 30. Negatibo 26, 30 tandang bawas 26. 30 tandang bawas 26, 30 tandang bawas 26, 30 tandang bawas 27, kaya ang pangwakas na resulta, nang inibabaw ang Red Fang. Binabati namin ang Mang Sing mula sa Thailand.